Ano ang mangyayari kapag hindi tinanggap si Kristo sa sakramento ng komunyon ayon sa Biblia? Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Naisip nyo ba kung ano ang ibig sabihin ng komunyon? At ano ang ibig sabihin o sinasabi mismo ng Biblia kapag hindi tinanggap si Kristo sa sakramentong ito? Ito ba ay simbolo lamang? May spiritual ba itong epekto kapag tinanggap natin ito o tinanggihan natin ito? Alamin natin mga kapatid ang sagot ayon mismo sa Biblia. Una, alamin po natin kung ano ba talaga yung komunyon ayon sa Biblia. Ang komunyon po, ang tinatawag ding Holy Supper o Eucharist ay itinatag mismo ng Panginoong Hesus noong huling hapunan. Sa Last Supper po yan mga kapatid. Ayon po sa ating Panginoong Hesus, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. Yan po yung mababasa po natin sa Juan 6:54. Ipinakita nito na ang komunyon ay hindi basta ritual lamang, kundi isang malalim na pakikiisa kay Kristo sa kanyang sakripisyo, buhay at kaligtasan. Ngayon, anong ibig sabihin ng hindi pagtanggap kay Kristo? Mapuntahan natin yan. Kung ang pagtanggap kay Kristo sa komunyon ay tanda ng pananampalataya, ang hindi naman pagtanggap ay maaring mangahulugan ng tatlong kahulugan po. Una, hindi paniniwala sa kanyang sakripisyo. Kapag hindi po natin tinatanggap pala si Kristo sa komunyon, so ibig sabihin nangangahulugan lang yan na hindi tayo naniniwala sa kanyang sakripisyo. Pangalawa, kawalan ng pakikipag-ugnayan sa kanyang biyaya. See? Dahil ang kanyang biyaya, ang kanyang grasya ay nasa sakramento mismo na tatanggapin. Sakramento po ng komunyon. Pangatlo, o sadyang pagtalikod sa kanyang alok ng kaligtasan. Bakit po nasasabi na sadyang pagtalikod sa alok ng kaligtasan? Pakinggan po natin ito. Ang hindi kumakain ng laman ng tao at hindi umiinom ng kanyang dugo ay walang buhay sa kanyang sarili. Mababasa po natin sa Juan 6:53. Sa kontekstong ito po mga kapatid, biblical, ang buhay dito ay buhay na espiritual. Okay? Isang buhay na konektado sa Diyos. Pakinggan po natin, merong babala po si Apostol San Pablo. Hindi rin biro ang pagtanggap ng komunyon ng walang tamang disposisyon. Yan po yung dapat nating tandaan mga kapatid. Ayon po kay Apostol San Pablo, ang sinumang kumain at uminom ng hindi kinikilala ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Mababasa po natin yan sa unang Korinto 11:29. Ibig sabihin, mas mahalaga ang puso kaysa sa kilos. Ang pagtanggap ng walang pananampalataya o pagsisisi ay hindi nagdudulot ng biyaya. Meaning mga kapatid, if you want to receive the grace, kaya baka minsan nung nagtataka tayo mga kapatid, palagi naman ako nagsisimba. I always keep on accepting or receiving the sacrament of the Holy Communion. But then, why is it ganito po yung nangyayari? Ang sabi po dyan, ang pagtanggap ng walang pananampalataya, ibig sabihin, it is not just receiving the sacrament, but then, samahan po natin ng pananampalataya at pagsisisi sa ating mga nagawang pagkakamali, ay hindi talaga magdudulot ng biyaya. Meaning, during the time na tatanggap tayo sa ating Panginoong Jesucristo, dapat meron tayong pagsisisi at pananampalataya. Pagsisisi sa nagawang kasalanan at pananampalataya na itong tinatanggap natin ay tunay na katawan at dugo ng Panginoong Hesus. Ngayon, ano ang tunay na mensahe ng Biblia tungkol po sa sakramento ng pagtanggap natin, sa Panginoong Jesucristo sa tinatawag nating komunyon? Tandaan po natin mga kapatid, hindi sinasabi ng Biblia na otomatikong mapapahamak ang sinumang hindi tumanggap ng komunyon. Ngunit, malinaw ang mensahe. Si Kristo ang pinagmumulan ng buhay. Ang komunyon ay paanyaya, hindi pamimilit. Ang mas mahalagang tanong ay, tinatanggap ba natin si Kristo sa ating buhay? Hindi lang sa altar, kundi sa puso. Ayan. So dapat ang pagtanggap po natin sa sakramento ay may pananampalataya kasama po yung ating puso. Kung may natutunan kayo mga kapatid sa video ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment. At ikaw, ano ang ibig sabihin ng komunyon para sa iyo? Salamat po sa panonood at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon.